muli mga kapatid. Nandito po ako sa inyong harapan na laging walang sawa na sa inyo ay nagpapaalala, naghahatid ng tunay, tapat at magandang balita na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Iyan ang panganay na anak ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Para sa lahat ng mga sumusubaybay at laging nakikinig, nanonood at pinakamahalaga, nakikinig. Saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ano man ang inyong mga gawain, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong itsura, tanggap tayong lahat ng ating Ama. Dahil yung iba, binabago nila ang itsura nila eh. Huwag nating baguhin kung ano yung inilabas tayo sa bahay bata ng ating ina, tanggapin natin dahil yan ay kaloob ng ating Ama. Huwag nating baguhin ang ating itsura. Dahil doon natutuwa ang ating Ama, inilabas ka ng ganun eh. Pero yan ay nangyayari sa tao upang mahayag ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. Dahil mahiwaga ang mga salita ng ating Ama. Kung inyong nababasa sa banal na kasulatan, maraming ipinanganak na kilay, maraming ipinanganak na bulag, mga pipi. Siya ang lumikha nun eh. At siya rin namang nagpagaling sa mga yon. Mga pipi nagsalita, mga bulag nakakita, mga pilay nakalakad. Nasa kanya yun, kaloob niya yun. Kaya kung ano yung nasa atin, pagtyagaan natin, tanggapin natin ng may pagpapasalamat sa atin. Kaya ito mga kapatid, sa inyong lahat ng mga nakikinig, palagi kong binabanggit at kailangan nating tanggapin ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumaatin nawang lahat. Siya nawa at siya. Siya nawa at siya. Ito at meron na naman tayong dapat malaman, tandaan mga kapatid. Suriin din ninyo dahil ito nakasulat sa ating manual ng tao kasi ito mga kapatid, ito yung ipinaalam sa atin ng ating Ama na manual ng tao. Dahil lahat ng bagay mga kapatid may manual, may mapa, mayroon yung anong tawag sa ibang salita yun, yung manual. Doon mo malalaman kung ano yung paano mong i-operate o gagamitin, paano yung gagawin sa pamamagitan ng manual na yan na nasa atin, yung kalimutan ko na yung ibang tawag doon sa manual na yun. Parang ano yun, di ba, pag bibili ka ng kahit yung maliit lang na bagay, electric fan mga kapatid, meron yung note na binibigay yung paano mo ikakabit, plano, paano mo pabibilisin yung nandun sa kanya sa libro niya. Ganun din yung mga makina, yung cellphone, ganun din. Meron yung yung may manual ng tao. Yung doon mo mahanap yung tamang paggamit. Maikling salita.
Doon mo malalaman kung paano gamitin yung isang bagay para huwag masira. Diba? Nandun nakalagay kung para tumagal. At yung maintenance nun, kung ano yung ilalagay mo doon tuwing katulad ng motor, di ba? Tuwing ikatlong buwan o ikaapat, o ikalawa, mag-change oil ka, di ba? Bago mo andarin tuwing umaga, nakalagay doon. I-check mo yung langis. Tingnan mo kung may gasolina. O, yung mga makina malalaki, tingnan mo kung may tubig. I-check mo yung brake. Yun. Yun ang kailangan gagawin sa araw-araw para yung sasakyan mo na ginagamit mo ay palaging sure sa daan, hindi titirik o hindi magiging abala sa kapwa mo bumabiyahe. Hindi magiging abala sa daan. Hindi ka magiging problema sa kalsada. Dahil palagi na i-check. Palagi mong sinusunod yung manual kung ano ang dapat gawin. Ganon din tayo mga kapatid. May manual tayo. Mailan tayong babanggitin. Yung manual na nakasulat, sa banal na kasulatan, huwag kang papatay. I-check mo yun. Pasok mo sa isip mo yun. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang mangdadaya. At marami pang iba mga kapatid na bawal. At kahit sa batas ng tao, ay nakasulat din yan. Anong kaso nung nagnakaw? Anong parusa doon sa kasong pagnanakaw? Ano ang parusa sa kasong pakikiapid? Di ba? Pangdadaya. Gaano kabigat yung mga ganon? Yun, may kaparusahan. Dahil pag gumawa ka ng ganun, nakalimutan mong i-check sa iyong sarili, sa iyong katawan, bago ka lumabas ng iyong bahay, i-check mo muna, ihanda mo ang iyong sarili. Dapat, paglabas ko, hindi ako magnanakaw. Hindi ako mangdadaya. Diba? I-check mo yan palagi. Hindi ako kakain ng mga pinagbabawal ng Ama. Kailangan kung ano yung oras na binanggit ng Ama ng pananalangin sa kanyang harapan, yun ang gagawin ko. Dahil yung mga bagay na yun, mga kapatid, yun ang nagpapatibay at nagpapalakas sa tao upang manatiling masigla, buhay, at kalugod-lugod sa paningin ng Ama at ganun din sa tao. Huwag ka magdakaw, na-check mo yun, para yung langis sa makina, i-check mo. May gauge. Nandun, nakalagay yung pole, nandun yung low. I-check mo, pag low, itnagaan. Diba? Para huwag maging abala. Ngayon, pag nagnakaw ka, o diba, nagiging abala ka sa buhay ng iyong kapwa. Mahuhuli ka. Diba? Ngayon, imbis na maraming gawain yung pinagnakawan mo, ay nadidelay. Dahil dun sa kaso ng pagnanakaw mo, yun ang hinaharap. Ay naging abala ka sa iyong kapwa. Nakaabala ka, nakagawa ka ng kasalanan sa Ama, pati sa batas ng tao. Maraming bagay, yung mga bawal sa batas ng tao, sa batas ng Ama. Kagaya ng sinasabi natin, yung mga gadget niyan, mga cellphone niyan, mga makina niyan, mayroon tayo dong mababasa na hindi natin dapat gawin para magtagal. Huwag gawin para magtagal. Yun, mga simple lang yun sa mga makina. Pero sa atin kasi, pag sinunod natin ang utos ng ating Ama, ay magkakaroon ka ng kapayapaan, biyaya, kapayapaan, higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Huwag mo yun. I-check mo sa araw-araw yun. Para manatili ka, kapatid. At yun ay dito mo maririnig at malalaman, mga kapatid. Kasalanan. Yung hindi mo sundin yung manual ng buhay. At lahat ng kasalanan mayroong katapat na kaparusahan. Siya nawa.
At ito mga kapatid, ang ating ngayon, ipararating sa inyo yung tunay, tapat at mabuti, magandang balita. Dahil ito mula sa ating Ama. Kailangan tayo ay pumasok sa makipot na daan. Makipot na daan. Bakit kailangan na makipot na daan ang dapat daanan, mga kapatid? Ay dami namang maluwang. Di ba? Ba't doon pa sa makipot? Yun yung ating mababasa doon sa Mateo 7:13 hanggang 14, mga kapatid. Mateo 7:13. Hanggang 14. Yan. Hindi pa natin nahuhulog. Ayan. Natandaan niyo yung mga pabungad na sinabi sa atin ng Espiritu Santo. Manual ng tao. Itong banal na kasulatan. Na makinig kayong mabuti, concentrate nyo. Concentrate kayo makinig. Dahil ang pinakamahalaga dito, mga kapatid, inuulit-ulit ko, hindi yung panunood. Ang pinakamahalaga dito, yung pakikinig, mga kapatid. Yan ang napakahalaga, pakikinig. Dahil sa panunood, maaari kang dayain. Maaari kang dayain ang iyong mata sa panunood. Lalo ko yung nagsasalita sa harapan mo ay guwapong lalaki, guwapang babae. Ay doon ka lang magkakaroon ng intention manood dahil guwapo, dahil maganda. Pero mahalaga, mga kapatid, yung mensahe na pinararating sa atin. Yung balita para malaman natin yung kabuuan ng buhay. Bakit tayo binigyan ng buhay? Ay yung iba ay, sabi nga ng iba, lahat ay mamamatay. Bakit pa tayo binigyan ng buhay kung mamamatay din lang? Kapatid, mayroong pangako ang ating Ama, may buhay na walang hanggan, mga kapatid. Dahil ang buhay natin, utang yan eh. Pero may utang na talagang binabayaran at mayroong utang na ipinapahingi. Ipinatatawad, mga kapatid. At ang nagbibigay ng utang na ipinapatawad, walang iba kundi ang ating Ama, sapagkat siya ay Diyos na maawain at mapagpatawad. Pag ipinatawad ka atin ng ating buhay, na ating utang, ay magiging sa atin na wala nang makakakuha nun. Dahil ipinatawad na, ibinigay na eh. Binigay na sa atin ng ating pinatawad na yung utang na buhay. Eh sabi nila, eh lahat daw namamatay. Eh, namatay daw si Moises, namatay si Noe. Tunay namamatay. Kung hindi ka mananatiling sumusunod. Manatili ka ng ating Ama. Manatili kayo sa akin at ako ay sa inyo. Dahil sa Kanya, nasa Kanya ang buhay. Kung nanatili tayo sa Kanya, paano ka pang mamatay? Nasa Kanya ka na. Nasa Kanya ang buhay, mga kapatid. Ewan, kaya sabi nga kanina tayo magsipasok sa makipot na pintuan. Ito, basahin nga natin kung saan nakasulat yun, mga kapatid. Matthew 7:13 hanggang 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay,
at kakaunti ang nakakasumpong noon. Ano, makipot, napakahirap. Ito mga kapatid, yung daan patungo sa buhay. Ito yung daang makipot. Bakit makipot? Nasabi ko makipot mga kapatid. Dahil dito, bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng dugo. Bawal kumain ng mga hayop na namatay sa sarili. Yung hindi mo nakadugo o kahit kumain ka ng kalabaw, kung yun namang kalabaw ay narat ng patay na matigas na. Bawal yun mga kapatid. Kung ikaw ay magdadasal sa atin na kailangan ay nasa oras. Sa araw-araw, kailangan tayo magdasal. May itinakda ang Ama ng oras ng pananalangin. Alas 6 at alas 9. Araw man yan o gabi, mga kapatid. Dalawa. Ilan lang yun sa mga napakaraming bagay na siyang nagpapakipot ng daan sa mga taong hindi makapasok, mga kapatid. Kaya ang pag-unawa nila at paningin nila dito ay makipot itong daan na ito. Napakahirap. Marami ka ditong hindi gagawin na dati mo namang ginagawa. Yung magmumura ka, bawal dito. Magdadaya. Kahit ang gobyerno, mga kapatid, kahit parating ninyo sa gobyerno, marami silang batas na hindi ayon sa Ama. Siya nawa. Dahil kung sumusunod ang ating gobyerno sa ating Ama, wala na sa anong kahirapan. Dahil ang pangako ng ating Ama sa mga sumusunod ay biyaya, kapayapaan, katiwasayan, at buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng ating Ama sa mga sumusunod. Bakit nararanasan natin ang kaguluhan? Walang kapayapaan dito sa Pilipinas, mga kapatid, at sa iba mang bansa. Dahil hindi sila sumusunod ng tapat sa utos ng ating Ama. Huwag kang hahatol ng hindi matuwid. Maraming paghatol sa gobyerno na hindi matuwid. Diba? Katulad yung mga bata, mga kapatid. Ang pinanghahawakan ngayon ng gobyerno na pinangangalagaan mga kabataan. Diba? Pero hindi iyon ang tunay, mga kapatid. Ang dapat nating pangalagaan at dapat nating suportahan ang mga sumusunod sa utos ng ating Ama, mga kapatid. Hindi yung bata, hindi yung matanda. Dahil doon natutuwa ang ating Ama sa mga sumusunod sa kanyang mga utos. Kahit bata yan, kahit matanda yan, pag hindi sumusunod sa utos ng Ama, at ito kanilang nalaman at araw-araw ay kanilang naririnig at hindi nila ginagawa, yan ay baliwala sa ating Ama. Sabi ng ating Ama, hindi ko kayo kilala. Ano mga kapatid, sa kabila na tayo ay nilikha ng ating Ama, pero hindi lahat ng nilikha ng ating Ama ay masunurin. Hindi ka niya ituturing na anak kung ikaw ay masuwayin, mga kapatid. Ang nanggugulo sa buong mundo, mga kapatid, ang iyong pagkakabahabahagi. Iba't ibang relihiyon, walang pagkakaisa. Hanggat nandyan yan, yung maraming relihiyon na yan, walang kapayapaan, walang katiwasayan na mangyayari sa sanglibutan, mga kapatid. Ang gusto ng ating Ama, tayo'y magkaisa.
isang pananampalataya, isang bautismo, sapagkat iisa lang ang ating Ama. Siya lang ang ating paglingkuran. Abay, maraming ginawa ang tao ng mga Diyos. May kahoy, may bato, may tiyok, may mga karton, mayroong mga drawing lang ay ginawa pang Diyos. At kung ano-anong pinapangalan. Ipinangalan pa kay Juan, kay San Juan. Kung bakit may lumabas pang Santo Niño, ay wala namang nakasulat sa Biblia na Santo Niño. Kay Maria, ginawang Santa Maria. Saan mo mababasa sa Biblia, mga kapatid? Utos ba yan ng Ama? Yung pangalang Maria, ginawang Santa Maria. Pangalan ni Jose, ginawang San Jose. Ay yung mga pamumusong ng mga gawain yung mga kapatid. Lahat na ginagawa ng tao na hindi pinag-uutos ng ating Ama, ang tawag niya doon ay pamumusong, mga kapatid. Namumusong ang sanglibutan. Tingnan nyo mga kapatid, yung mga gawain na sinasabi ko dito na kaya marami na nakikinig dito na hindi makapasok dahil ito ay makipot tong daan na ito. Pero ito ang daan patungo sa langit, mga kapatid, at sa buhay na walang hanggan. Dahil yan ang utos. Tayo ay magsipasok sa makipot na daan. Makitid ang daan patungo sa buhay. At kakaunti ang nakakasumpong doon. Ano ba? Basahin pa natin sa Lucas 13:23. Mahaba ito, pero ilista nyo na lang yung mga babasahin pa. Lucas 13:23. Kanyo, mga kapatid. Balik tayo sa batas ng tao. Ang tinatawag, ang binabanggit ng ating Ama na dapat pangalagaan na bata, yung maliit. Yung maliit na bata. Ay, pag nag-edad na ng 7, 10, 11, hindi na yung bata. Yung 4 na taon na, mga kapatid, maisip na eh. Ay, 17 hanggang 18 ata, bata pa rin yung sa gobyerno. Na kahit gumawa ng kasalanan, hindi nakukulong. Napakaraming bata na talagang sinasabi ko sa inyong tahasan na sira ulo. Hindi ako dapat magsalita ng ganun. Pero yun ang tunay, mga kapatid. Tinuturuan nila yung kanilang magulang. Ay katwiran nga ng mga magulang ngayon eh. Kung saan ka masaya anak, susuportahan kita. Mali yun, mga kapatid. Ang dapat nating sabihin, kung ginagawa mo ang utos ng ating Diyos Ama, susuportahan kita. Yun ang sabihin mo sa anak mo, mga kapatid. Hindi yung sasabihin mo, kung saan ka masaya anak, susuportahan kita. Ay kung doon sa masaya sa paggawa ng masama, doon sa masaya sa pakikiapid, masaya sa araw-araw, palit-palit ng boyfriend, palit-palit ng girlfriend, palaging nagnanakaw, palaging sangkot sa rambulan. Kabataan. Mga kapatid, yung mga batang ganyan na dapat na kinakasuhan, hindi yung bata, yung magulang, mga kapatid. Ang isama nyo diyan sa kaso. Ay kung mo namukpok yung bata, ay hindi na makukulong dahil bata. Idamay niyo yung magulang. At kung ang anak niyo ng babae na mag-edad pa lang ng 11, 10, ay sabi na ginalaw ng isang lalaki, imbestigahan yung mabuti kung hindi tama. Dahil napakaraming kabataan ngayon ang gagaling manood ng gold, mga kapatid. Nagpupulong sa kwarto. Naghahatid sa kanila sa panunukso, sa mga
kalalakihan. Tapos ganun, magkakatuksuhan, ililihim nung bata, tapos biglang malalaman nung magulang na lalaki, may ginalaw, ang kaso rape, ay papanigan na ng gobyerno yun. Samantalang kasalanan ng bata. At dawit doon yung magulang, mga kapatid. Dahil yung anak, hindi sinusubaybayan. Pinapabayaan. Ay para siyang nag-alpas ng nakakulong na kambing. Napabayaan lang. Dahil nga yung katuwiran at isinabatas din ng gobyerno na bawal ding mamalo. Diba? Bawal mamalo. Pero ang ating ama namamalo. Dahil sabi ng ating ama, ang anak na hindi pinapalo ng ama ay hindi niya yun mahal. Siya nawa. Kaya pinapalo ang anak ko para matuto. Para tandaan kung ano yung mga ginawa niyang pagkakasala. Sa bawat kasalanan may katapat na palo o kaparusahan, mga kapatid. Kaya gobyerno, ayaw papalo yung mga anak mo. Paano ngayong matututo? Kaya ang bayan ng ating Panginoon ay nagmamahal sa mga bata. Babalikan natin ito, mga kapatid. Basahin lang natin yung ating nabanggit na Lucas 13:23. Ito ay hanggang 30. Pero yung 13:23 lang ang ating babasahin ng Lucas 13:23. 23 hanggang 24. 23 hanggang 24. At ito hanggang 30. Ngayon lang ay hanggang 30 kayo nang bumasa. 23, 24 lang ating babasahin. Lucas 13:23 hanggang 24. Yan, simulan na natin. Ipatungkol sa makipot na daan, mga kapatid, na nandito ngayon sa harap ninyo na nagsasalita. So, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kaya mga kapatid, marami ang gustong pumasok dito pero malabong mangyari dahil kakaunti lang ang bilang ng nakasulat na makapapasok dito, mga kapatid. Iilan pa lang kami ngayon pero bilang na kung ilan talaga ang makakapasok dito sa pintuang ito. At pag nakumpleto yun, mga kapatid, nasabi ko sa inyo, nandiyan na yung pag-ulan ng yelo na bloke-bloke, pag-ulan ng apoy. Diba? Yan ay mangyari. Basta na kumpleto na. Ngayon, yung mga tinatawag na talagang ipapasok dito ng ating Ama, huwag niyong pagmatigasin ang inyong puso. Pumasok na kayo, mga kapatid. Dahil hanggat kayo tinatawag at hindi kayo pumapasok, kayo ay tatanggap sa araw-araw ng parusa at palo ng Ama. Dahil lahat niyang iniibig ay kanyang pinapalo. Pag inibig ka ng ating Ama, tinatawag ka niya, kapatid. Kaya kung ito yung napakinggan mo, napapanood mo, napapakinggan mo sa araw-araw, at ito yung sinusubaybayan mo, ibig sabihin, tinatawag ka. At pumasok ka na. Dahil nandito talaga yung sabi ng mga himagsik ng mga tao na hinahangad din nila, seguridad. Seguridad daw ang hinahanap nila. Hindi nila makita dahil ako na binigyan ng ating Ama ng seguridad ay kinakalaban pa nila. Paano nila matatagpuan ang seguridad samantalang nasa harap nila yung seguridad ay hindi nila pinaniniwalaan. Kaya lahat ng kumukontra, hindi naniniwala sa mga sinasabi ko, napapahiya. Yung seguridad na hinahangad nila
umiiwas sa kanila. Dahil iniiwasan nila yung binigyan ng ating Ama ng seguridad. Yun yun, lahat ng gumapos sa akin, nasabi nila ako dahil masamang tao. Diba? Ako daw ay kaibigan ng kung sino-sino. Napakasama ko daw. Tingnan nyo, lahat sila nagbagsakan. Ilang ko, may buhay pa sa kanila. Lahat ng nagtutulong-tulong sa akin na tinuturing nilang ako'y masama. Ayun, lahat ng plano nila, natitikman nila. Yung plano nila sa akin na gusto nilang gawin, sa kanila nangyayari, mga kapatid. Paano ka makakarating sa seguridad? Kung yung binigyan ng Ama ng biyaya na kinaroroonan ng seguridad at kapayapaan ay hindi ninyo pinapansin o inyong binabaliwala. Ayun, kapayapaan mawawala yun. Pero itong pangako ng ating Ama, lahat ng natutuwa sa akin, yan, bibigyan ng ating Ama ng biyaya at kapayapaan. At kung ikaw ay totally na maniwala, yung buhay na walang hanggan, yan ay ibibigay din sa atin. At yan ay ibinigay na sa akin ng ating Ama. Kaya lahat ng maniniwala sa akin, sinabi ng ating Ama, magsigawa kayo, hindi sa pagkain na papanis, kundi sa pagkain tumatagal na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Ako po yun, mga kapatid. Lahat ng sumusunod, kinukuha ko sa Ama. Sabi ng Ama, ating Ama, ito yung buhay na walang hanggan. Kung gusto mo, kung sinong gusto mong pagbigyan, kumuha ka, ibigay mo sa kanila. Ibinigay sa akin ng ating Ama kung nasaan yung buhay na walang hanggan. At kung gusto kong damputin yun, dukudukutin, dahil sabi ng ating Ama, ibinibigay niya sa kanyang lingkod at alipin na itinuring na anak ang lahat niyang pag-aari, mga kapatid. Pag-aari niya ang lahat, pati buhay na walang hanggan. At itinuro ng ating Ama, binigyan niya ako ng karapatan na iyon ay damputin, ukunin, at ipamahagi. Kagaya nito, mga kapatid, ito yung daan na makipot na binibigay ko sa tao, sa lahat, sa buong sanglibutan. Wala ditong pinipili, mga kapatid. Ano man ang kulay mo, ano man ang itsura mo. Kagaya nung natapos na ba natin hanggang 24? Sa dawa. Ayan. Ayan, meron din tayo kamiyembro dito, mga kapatid, na tumutulong. Ito hindi ko sana dapat sabihin. Pero ang Ama nasusunod hindi ako. Dahil ako'y marunong mahiya, mga kapatid. Pero ang ating Ama, sabi ng ating Ama, huwag mong igalang ang katayuan o itsura ng mga pangulo. Pangulo na yun. Hindi dapat igalang kung hindi sumusunod sa utos ng ating Ama. Dahil ang taong dapat igalang, mga kapatid, yung sumusunod lang sa utos ng ating Ama, yun ang mga kagalang-galang, mga kapatid. Pero pag hindi sumusunod sa utos ng ating Ama, huwag mo nang igalang. Huwag mo nang purihin yun, mga kapatid. Ayun, ay hindi yung ibinibigay ng karamihan sa mga sinugo ng ating Ama. Dahil ang sinugo ng ating Ama ay nasa kanya yung espiritu ng Ama. Kaya dapat din igalang. Diba? Huwag niyong pag-isipan ng masama ang mga sinugo ng ating Ama. Meron kasi tayo pamimbro na hindi naniniwala na kung sinugo ng Ama. Pero siya ay tumutulong, sumusuporta, at sumusubaybay. Diba? Yan ay ating kapatid sa Ama. Pero siya may pagdududa sa akin. Kagaya nung akong minsan, meron akong lakad na dapat puntahan.
Pero sa lalakaran ko, ay meron akong kaaway. Pero lahat ng utos ng ating binigay na sa akin, hindi niya ako pahihintulutan na pumunta sa isang lugar kung ako ay makagagawa ng masama. Dahil siya palagi nakaalalay sa akin, mga kapatid. Ano, sabi nun, kapatid, huwag kaguluhan ang pupuntahan mo doon. Sabi sa akin. Huwag away, sabi. Dahil pag ikaw ay nakapag-away doon, ako ang magiging kaaway mo. Ika na sa akin. Ay nanalangin na lang ako sa Ama. Sabi ko sa Ama, ay patawarin mo na lang po ito at hindi ko na alam ang kanilang sinasabi. So sabi, si ay limbro dito. Kapag ako na ay nakipag-away doon sa pinuntahan kong lugar, ako daw ay magiging kaaway na. Ay lahat ng nakikipag-away sa akin ay kaaway ng Ama. Dalawa. Diba? Kaya nung mabanggit niya yun, nakiusap ako sa aking Ama. Tatawarin mo na lang po ito. Hindi mo alam ang kanyang sinasalita. Ang sabi ko na lang sa kanya, kaya pinarinig ko, hindi ako uutusan ng Ama sa isang lugar kung hindi niya kagustuhan. Lahat ng itinikilos ko, lahat ng pinupuntahan ko, yun ay pag-uutos ng ating Ama. At pag inutosan ng kanang Ama, kailanman hindi ka makakagawa ng kasalanan, mga kapatid. Basta tinupad mo yung inuutos niya sa iyo, hindi ka makakagawa ng kasalanan. At lahat ng makikipag-away sa iyo, ang Ama na nag-utos sa iyo, siya ang kaaway mo, mga kapatid. Yung nag-utos ang kaaway mo, hindi yung inutusan, mga kapatid. Ayun, may mga nangyari na hindi dapat. Dahil pag nagsalita ka sa sinugo ng Ama ng hindi nararapat, ipapasok ng ating Ama sa puso at isip mo ang mga desisyon sa buhay na hindi nararapat. Yan, manatili tayo sa kanyang mga utos, mga kapatid. Dahil sinasabi ko, walang pinipili dito. Mayaman ka man, mahirap ka man, pero pinakamalaki ang pag-asa dito, mga kapatid, ay yung mahirap, yung mga dukha. Ang pinakamalaki ang pag-asa dito. Dahil doon, ibinigay natin ang pangako na makarating sa kaharian ng langit yung dukha, mga kapatid. Sulat mo lang yan, itanong mo na lang sa akin kung saan mababasa yun. Dahil hindi yan nakasulat dito, mga kapatid. Kung sino man yung nakakaalam na sinasabi ko na tao na nagsabi sa akin doon, pangaralan mo na lang siya. Dahil matagal na siya pero hindi pa niya nauunawa. Hindi pa niya kilala talaga ng Ama at ang kanyang sinugo. Dahil pag sinugo ng Ama, kilala mo yung sinugo ng Ama, igagalang mo yung Ama at ang sinugo niya. Huwag kang magsasalita na hindi nararapat sa kanyang nagagawa. Buti binigyan ako ng ating Ama na pagpakumbabang puso. At pwede kung sinabi ko ng ating Ama, ay paritahan mo ko kung sino nagpasala. At sinabi ko sa ating Ama, patawarin mo ko sa dahil hindi na alam kung sinasabi. Dahil yun ang gusto ng ating Ama. Tayo ay maging mapagkatawan, mapagpasensya, magturo ng mabuti. Magturo ng tama at ang lahat ng tama na itinuturo ay ang mga salita ng ating Ama. Ayan. Kaya pag-aralan natin mabuti sa ating sarili. Kung tinatawag ka, lumapit ka. Ang inutusan ka, tumilos ka.
para mapasa iyo ang pangako ng ating Ama. Ito yung sana mga kapatid, naririnig mo yung sinasabi ko dahil ito malakas yung ulan. Yan, may buwan ng Oktobre. Petsa 21. Taon 2023. Ito, ang lakas ng ulan mga kapatid. At ang oras ngayon, alas 10:16. 10:16. Philippine time yung mga kapatid. Alas 10:16. Ayun, sakto mga kapatid. Ito nga, dahil sa pamumusong, yun ay pamumusong mga kapatid, yung mga ganong pananalita na naririnig ko na tungkol sa hindi nila paniniwala sa kanilang sinugo sa kanila. Katulad ng mga nangyayari ngayon mga kapatid, ito yung nakasulat kasi sa Isaiah 3:12. Dahil itong Pilipinas, ito talaga ang bayan ng ating Ama. Pero yung katotohanan na nakasulat na nangyayari sa kanyang bayan ay ganito mga kapatid. Bababasa natin sa Isaiah 3:12. Isaiah 3:12. Ayan, tingnan natin. Isaiah 3:12. Pakinggan niyo mabuti. Ito yung mga binanggit ko. Ang batas ng ating bansa, ipagmalasakit ang kabataan. Mga katandaan, nawala sa lugar mga kapatid. Pwede mo ipagmalasakit ang kabataan, basta nasa lugar mga kapatid. Kaya nga mayroong investigasyon eh. Imbistagahan mo yung mga pangyayari, yung magulang, kung ano talaga ugali ng magulang. Hindi yung may edad na nakagawa ng sinasabing lang hindi tama. Imbestigahan nyo. Kung kinakailangan na parusahan ang magkabilang panig, pagsabayin yan mga kapatid. Dahil ang pangangalunya mga kapatid, o ang pagnanakaw, pag kayo ay magkasama, ay kayo ang dapat parusahan kayong dalawa. Pag kayong dalawa ang gumawa ng kasalanan, kayong dalawa ang dapat parusahan, hindi yung iisa lang mga kapatid. Kagaya ng binabanggit nila na nila any ang problema ay yung bata ang nagpa-rape. Kasi ang pumupunta doon sa kwarto ng lalaki, halos gabi-gabi, diba? Ay bata, anong gagawin mo doon? Ay kung nakainom ngayon, yung pinupuntahan kwarto ng lalaki. Diba? Ano mangyayari ngayon? Silang dalawa ang nagkasala, sila ang dapat parusahan mga kapatid. Kaya dito sa dihisyon ito, dito ay mayroon ito pinasasabi sa atin ng ating Ama para ang ating bansa ay maging matino, magkaroon ng kapayapaan mga kapatid. Dahil dito sa salitang ito, pag hindi ninyo pinaniwalaan, darating sa Pilipinas ang kaparusahan mga kapatid. Huwag niyong paghinagsikan ito mga kapatid, dahil ang batas ng Ama ibinigay sa akin, ipinaalam sa akin, at ang batas ng tao pinasusuri ng ating Ama sa akin. At sa pamagitan ng palatuntunan ito, kung maniniwala kayo dito, makakamtan ninyo ang pag-asa ng ating Ama na biyaya, awa, kapayapaan, katiwasayan mga kapatid. Dahil ang katotohanan wala sa tao, nasa Ama mga kapatid, at ako ang sinugo ng ating Ama. Kaya ang katotohanan, alam ko kung ano ang mga nakakatas ko. Wala sa taas ng pinag-aralan yan, mga kapatid. Wala yan sa gandang lalaki. Yan ay kung ikaw ay sinugo ng ating Ama.
mababa lang ang sinugo ng ating ama. Nasa mababang antas ng pamumuhay. Tingnan nyo, yung nangyayari sa bayan ng pilot ng ating ama. Ito ang ating mababasa. Isaiah 3:12. Pakinggan yung mabuti. Sana marinig nyo, malakas yung ulan. Eh, nakatutok yung yero dito sa ating mga kapatid. Dahil tayo sabi ko nga, tinawag ako ng ama na ako ay nasa pinakamababang antas ng pamumuhay, mga kapatid. Sa makatuwin, mahirap lamang. Dukha lang tayo, mga kapatid. Kung ako ba naman ay may kaya sa buhay, kahit umulang bumagyo, malinaw na magkakaunawaan tayo dahil tayo ay nasa kwarto na kahit kumukulog, hindi mo marinig sa loob yung kulog. Dahil yung bahay kulong sa matibay na kasangkapan, naka-aircon, gano'n. Itong pinagdadausan ng pagsamba ng inyong maliit na lingkod, napakasimple. Napakasimple, sa lahat ng simple, mga kapatid. Ito na, basahin na natin, Isaiah 3:12. Tungkol sa aking bayan. Kita nyo, patungkol ito sa kanyang bayan, mga kapatid. Ang mga bata, ang mga mamimighati sa kanila. Marami ang nakakasuhan dahil sa bata. Marami ang napipighating pamilya dahil sa mga bata. At mga babae ang mga pupuno sa kanila. Bakit mga babae, mga kapatid? Napakaraming mga OFW na nasa abroad na pinagkukunan ng gobyerno ng tax ba yun, mga kapatid? Ang tawag doon. Napakaraming babae ang nagpupuno. Kaya pag may umuuwi o nadidisgrasya ang mga OFW, mga kapatid, yan ay binibigyan ng ating gobyerno ng parang pagpalubag loob. Diba? Binibigyan ng tawag doon, yung pagpapaaral sa anak. Diba? Binibigyan ng pera, nagagastusin ng pamilya. At karamihan, mga kapatid, mga babae. Kaya ito, nakasulat, tandaan niyo mabuti, Isaiah 3:12. Uulitin ko, tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. Diba, yung mga nag-abroad, karamihan babae, mga kapatid. Ubayan ko, sila nagsisipatnubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo. Ayo, yung mga pumapatnubay na yan, katulad ng maraming kaso na, mga kapatid. Yung isa pumapatnubay ay yung mga kapulisan. Pumapatnubay yan sa bayan pulis na diba? Tagapamayapa, sabi nila. Pero ano, ang imahe ng kapulisan ngayon, mga kapatid. Basang-basa, puno ng putik ang mukha ng kapulisan ngayon, mga kapatid. Nakakahiya. Kayo ba naman ang pag-asa ng bayan? Ay napakarami mga kalikuan na nangyayari, mga kapatid. Ayun na hindi need sa ating lahat. Napapanood natin yun sa araw-araw. Yung pumapatnubay, silang nagsisipatnubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Yung bayan ng ating ama, nasisira yung landas. Diba? Pag-aralan nyo mabuti kung ito ay umaangkop sa kanyang bayan, sa bayan ng ating mga bata, pinapahalagahan. Mabuti. Pero hindi na sinusuri, kahit may maraming nasasagasaan, basta kabataan. Yan, inaangkin niya ng DSWD. Yan ang magsa-utos ng ating
Dahil kung mahalaga ang bata, kabataan mga kapatid, hindi na sana idinabang yan sa hukom. Doon sa Sodoma, napakaraming kabataan doon mga kapatid. Dahil yun yung naunlad na syudad. Iniligtas ba mga kabataan doon mga kapatid? Tanungin ninyo ang inyong sarili kung talaga napakahalaga ang bata. Si Elias, yung ibinigay niya kay Eliseo, yung kanyang kapangyarihan, ilang kabataan ang kanyang pinatay. Sa pisap lang ng kanyang mata. Dahil sa inaasar na siya ikalbo. Nakagalit. So, inaasar lang yun, nakalbo. So, pinahintulot ng ama na pumatay ng mga kabataan. Kung hindi ako nagkamali, mga 14 kabataan yun, mga kapatid. Ang makukulit. Kung gusto nyo malaman yan, mag-message kayo, ituturo ko sa inyo kung saan yung mababasa. Suriin ninyo mabuti mga pinatutupad ninyong batas mga kapatid. Dahil ang ating ama ngayon, galit na mga kapatid. Galit na ang ating ama ngayon. Ito pinaalam ko sa lahat. Pero take note mga kapatid ha, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa mga sinasabi ko. Dahil pag nagtanim kayo ng sama ng loob dito, lalong lalala ang sitwasyon ninyo. Lalong sasama ng sasama ang katayuan ninyo. Kayong mga nakikinig mga kapatid. Hindi ko sinasabi ito na pagbabanta. Hindi ko kayo binabantaan. Pero marami nang tumubok dito mga kapatid. Gaya ng pangako ng ating ama sa atin, lahat ng magagalit sa iyo, mapapahiya. Yan ang pangako ng ating ama sa kanyang lingkod mga kapatid. Kaya nalaman na natin yun kung ano ating bayan. Mga bata ang mamimighati. Mga babae ang magpupuno. OFW na. Diba? Yan, pag-aralan nyo mabuti yan kung tama yung sinasabi ng lingkod ng ama. Ngayon, yung nangyayari ngayon sa Israel, mga kapatid, eh, katulad din yan ng pamumusong, maraming pamumusong kasi nangyari dyan sa Israel mga kapatid. Diyan natin ngayon yung mga Diyos-Diyusan, kung ano-ano, mga pinaggagawa dyan ng mga tao, napakayamang lugar na. Pero ang nakasulat mga kapatid, hindi natin maiiwasan yan. Dahil sa ating ama, walang kasinungalingan sa kanya. Lahat ng sinalita niya, mangyayari mga kapatid. At yung nangyayari ngayon sa Israel ay nakasulat. At yan ay lalala ng lalala. Hanggat hindi kayo dito naniniwala mga kapatid. Ito yung basahin natin yung Isaiah 10:17. Ano? Isaiah 10:17 hanggang 23. Ayan. Ito yung nakasulat sa mga bansa na pinarurusahan ng ating ama. Kaya sabi ko nga kanina, ang ating ama ngayon ay galit na. Dahil walang pumapansin, ilang taon na kami mga kapatid nagpapahayag ng mga salitang ito ng ating ama. O, tayo mga kamimbro, kung natatandaan, ilan taon na tayo? Pinoy mga kapatid, 6 na taon na pinapahayag ito sa sanglibutan, pero walang naniniwala. Ang galit ng ama matindi na eh. Wala pa lumalabas. Pero palalabasin ng ama ang lahat ng at tinatawag niya. Hanggat hindi kayo lumalabas, talagang titigain kayo ng ama.
Dahil ang pinapalabas ng ating Ama na bilang ng mga maliligtas, 144,000 lang mga kapatid. Yan ang pinapahanap sa akin ng ating Ama. Kaya walang patid ito. Walang patid ito ng pagbibigay ng mensahe sa sanlibutan. Kailangan ang lahat ay magkaisa sa isang pananampalataya. Dahil iisa ang ating Ama at ang ating Panginoon ay si Isa o Ama. Nag-iisa. Yan ang gusto ng ating Ama na ating ganapin lahat. Pagkakaisa sa pamamagitan din ng ating Panginoon si Isa, mga kapatid. Hindi ba naunawaan yan, mga kapatid? O talagang kayo ay tinanggalan na ng Ama ng pangunawa? Kung ito naunawaan nyo, lumapit na kayo, mga kapatid. Tumutok kayo at kayo ay nagmensahe, umatin. Napakahalaga yung unang Sabat, mga kapatid. Kailangan umatin tayo dyan. Nasa malayo ka man, o nasa malapit, o nakatutok dito, pwede kang maka-attend, mga kapatid. Nasa ibang bansa ka man, o saan sulok ng mundo, pwede kang umattend dyan dahil may cellphone. Dahil sa ating Ama, walang malayo, walang malapit sa Kanya. Ang lahat kaya niyang abutin. Abot ng Kanyang kamay ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Ito yung mangyayari sa Israel kasi, mga kapatid. At ngayon, nangyayari na nga. Ito yung babasahin natin sa Isaiah 10:17 hanggang 23. O, pakinggan nyo mabuti yung ating babasahin, mga kapatid. At tingnan nyo kung ano yung nangyayari sa Israel. Simulan na natin. At ang liwanag ng Israel ay magiging pinakaapoy. Diba, nag-aapoy ngayon sa Israel? At ang kanyang banal ay pinakaliyab. Liliyab na yun. Yun yung pinakabanal na ngayon. Dahil kinakatakutan na ngayon yung pagliliyab ng mga bahay. Kaya, dahil yung banal ay talagang dapat mong parang katakutan. Yung kabanalan. Dapat mong ikaw ay magpakumbaba sa mga banal, mga kapatid. Kaya tinawag dito na ang kaniyang banal ay pinakaliyab. Di ba, pag sumiklab na yung apoy, di ba, dumadapa kang ganun, para kang sumasamba sa mga banal. Di ba? Tungan nyo, mga kapatid. Ay nagmumukhang banal ngayon yung liyab. At yung pinakaapoy diyan sa Israel. Maraming umiiyak. Di ba? Pag biglang putok ng bomba, pinakaliwanag nila yung apoy. Yung naglalagablab na nasusunog, ay doon ay karaming nagsisipagdasal. At sabi nung iba, ay bakit daw hindi sila pinapakinggan? Ay 2006, 6 na taon na, mga kapatid, posible hindi nakarating ito sa Israel. Ay 1,000 nga ang tinutumbok nito, mga kapatid. Ay meron namang translation sa kanila eh. Kahit Tagalog lang ito. Ay sabi nga nung isang kapatid natin na taga-subaybay na nasa ibang bansa din, eh hindi na problema kung Tagalog ang salita mo dyan, kuya. May translation dito. Maunlad itong bansang ito, kanya. O di, pasok. Okay, ba't ko lang naniniwala? Kaya ang galit ng Ama ngayon, yan, sumasabog. O, yan. Tuloy natin. At magniningas at susupukin ang kanyang mga tinikan at mga dawag sa isang araw. Isang araw, mga kapatid, nangyayari. Dahil ito yung isang araw na sinasabi ng ating magliliyab sa isang araw. Kung inyong sinusubaybayan ng mga mensaheng ito noon pa, mga kapatid, alam niyo na kung anong ibig sabihin ng isang araw.
Ang isang araw, mga kapatid, ipapaalala ko sa inyo, ay ang ikatlong araw. At ang isang araw sa Ama ay 1,000 taon sa atin. Pagkalipas ng 2 araw, ay muli siyang babalik. Yan, nandyan, yung kanyang kapuutan. Kaya nga sinabi niya, hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan sa lupa, kundi pumarito ako upang magdala ng tabak. Magdala ng tabak, mga kapatid. Kaya yung Espiritu na, ang Espiritu Santo na nandito ngayon sa lupa, na nananahan sa akin na inyong abang lingkod, ang inyong mababang kapatid, ang inyong maliit na kapatid, siya ngayon ang nagpaparusa sa bawat bansa, mga kapatid. Hindi lang bawat tao, bawat bansa na ngayon, mga kapatid. Dahil hindi ito pinaniniwalaan ng mga bansa. Pili. Tayo pinili, mga kapatid. Nasa Pilipinas tayo. Pinili tayo. Ang mga piniling lingkod ng ating Ama ay nasa bansa ring pili, Pilipinas. Yun, nagsasalita ngayon sa inyong harapan, mga kapatid. At ngayon, kakaunti pa lang bilang natin. Pero inaantay namin yung aming mga kapatid sa mga kapatid. Dahil ulit ko, 144,000 tayo. Para sa akin, marami yun. Pero sa mga mapaghangad ng higit pa sa dami, dahil mayroong relihiyon ng milyon-milyon, milyon ata, mayroong mga ganun, milyon-milyon, milyon talaga. Wala sa karamihan ang kaligtasan, mga kapatid. Ang kaligtasan ay nasa pagsunod sa utos ng ating Ama. Nandun yung kaligtasan. Wala sa dami yan. Nasa pagsunod. At lahat ng tumutunod ng utos ng Ama, mga kapatid, may tatak. Tinatatakan niya ng ating Ama. May tatak sa noo. Dahil ang anak ng Ama at ang kanyang mga lingkod ay tinatakan ng Ama sa noo at sa kanang kamay ng kanyang pangalan at pangalan ng kanyang anak. Kaya lahat ng mga ganun matatatakan ng mga sumusunod. Ayan. At sa 17, mga kapatid, nabasa natin yung nangyayari sa Israel. Dumadami kasi yung napakaraming paliwanag kasi, mga kapatid. Kaya pagpasensyahan nyo kung tayo ay medyo nalalayo sa mensahe. Pero yun ay pawang mga karagdagan. Yan. Sa 18 na tayo. At kanyang pupugnawin ang kaluwalhatian ng kanyang gubat. Dito, mapupugnaw talaga. Dito sa isang araw. Dahil yung isang araw nga pagkatapos ng 2 araw. At ang isang araw sa 1,000 taon. Nandun yung sa unang Pedro 8. Tandaan nyo ba? Basta mag-message na lang kayo kung gusto nyo malaman. Pupugnawin. At ang kanyang pinakikinabangang bukid, ang kaluluwa at gayon din ang katawan. Tingnan, mapupugnaw. Talagang dami susunog, mga kapatid. Mapanood nyo sa TV na nahukukay ng mga bangkay, mga sunog. At magiging gaya ng kung nang lulupaypay ang may dala ng watawan. At ang nalabi sa mga punong kahoy ng kanyang gubat ay mga ngaunti na anupat mabibilang ng bata. Kakaunti mga maiiwan doon sa mga punong kahoy dyan sa Israel, mga kapatid, na kayang bilangin lang ng bata. Hanggang saan ba ang abot ng pagbilang ng mga bata, mga kapatid? Hindi naman binanggit kung anong edad basta bata. At mangyayari sa araw na yaon na ang nalabi sa Israel at ang nakatanan sa sangbahayan ni Jacob hindi natitiwala uli sa kaniya na sumakit sa kanila, kundi titiwala sa Panginoon
sa banal ng Israel sa katotohanan. Isang nalabi ay manunumbalik sa makatuwid bagay. Ang nalabi sa Jacob, yung Jacob kasi mga kapatid, yung kumakapit sa utos ng ating Ama, hindi bumibitaw. Yun ang tunay na Jacob, mga kapatid. Kahit anong mangyari, nakayakap ka sa utos. Yun yung Jacob na binabanggit sa banal na kasulatan. Pag tinawag kang Jacob, ikaw ay lahi ni Jacob. Hindi ka bumibitaw sa utos ng ating Ama, anuman ang mangyari sa araw-araw, mga kapatid. Yun yung Jacob. Ang nalabi sa Jacob, sa makapangyarihang Ama. Sapagkat bagaman ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, ang isang nalabi lamang sa kanila ang manunumbalik. Ang pagkalipol ay naipasya na magtataglay ng katuwiran. Yung mga kapatid, naipasya, pagkalipol talaga ito. Sapagkat ang kagibaan, ang ipinasya, gagawin ng Panginoon. Panginoon ng mga hukbo sa gitna ng buong lupa, mga kapatid. Hindi lang Israel, mga kapatid, buong lupa. Ngayon, aning bansa ang walang lupa? Pag walang lupa yung bansa mo, hindi tatamaan ito. Pero hanggat may lupa yung ating bansa at bawat bansa, tatamaan ang kahatulan ng ating dalawa. Ayan mga kapatid, dahil tayo ay anong oras na tayo? 1 hour, 6 minutes. Ayan, ang malungkot dito mga kapatid, marami pa sana tayong dapat banggitin, pero sa susunod na naman mga kapatid, napakaraming paliwanag at sana ay naunawaan ninyong lahat. At ito, ang napakalaking biyaya na binigay sa atin ng ating Ama, mga nangyayari at mangyayari pa, ay dito nyo malalaman. Ayan. Pasensya na mga kapatid, alam na naman si Juan. Malamig na yung tubig. Nakikialam na naman yung kumukontra sa Ama. Si Satanas kasi pinapakati yung lalamunan ko para huwag kong maituloy na banggitin yung mga salita ng ating Ama. Ngayon dito nyo malalaman yung mga nangyayari na kasalukuyang nangyayari at mangyayari pa mga kapatid. Dito nyo malalaman dahil ipinaalam yon ng Ama sa atin at ibinabaghagi ko sa sanglibutan mga kapatid. Ngayon, ituro ko sa inyo kung saan ng bahagi ng banal na kasulatan mababasa ang nangyayari sa bansang Israel. At inuulit ko mga kapatid, hindi lang sa Israel dahil nandun sa 23, dun sa huli nating binanggit ng Isaiah 10, sapagkat ang kagibaan at ang ipinasya gagawin ng Panginoon ng mga hukbo sa gitna ng buong lupa. Hindi lang ito sa Israel mga kapatid, sa buong lupa nangyayari ito. Kaya kung gusto nyo makaiwas, tayo ay hindi maabot, tayo ay mailingid sa parusang ito, tayo magkaroon ng cover, maniwala kayo dito, makinig na mabuti at sumunod dahil wala tayong ibang pupuntahan. Dalawang bagay lang mga kapatid ang ating pupuntahan: kaparusahan o yung biyaya sa kanlungan ng ating Ama. Buhay o kamatayan kung ka lang mamimili mga kapatid. Pag naniwala ka dito, buhay ang tatanggapin mo. Pag hindi ka naniwala dito, kamatayan ang darating sa iyo. Pumasang pala tayo baka dito mga kapatid. At ito mga kapatid, sa lahat ng mga nakinig, sa susunod, dudugtungan natin ito mga kapatid, dahil napakarami pa. Ito ay walang katapusan dahil ang salita ng ating Ama walang hanggan.
walang katapusan ang mga paliwanag para sa ating ikabubuti, ikatitibay, at ikababanal, mga kapatid. Sa lahat ng mga nakikinig, unang-una kay Rodessa Pastor Licana, at kay Laina Pastor Licana, at kay Gemma Riz, Kakatyan, at lalo na kay Florida Pastor Helinman at ang kanyang pamilya, sa inyong lahat ng mga nakikinig ng mga kapatid ko na sumusunod sa utos ng ating Ama, at ganoon din ang sumusubaybay na hindi pa nagpapakilala at nananatiling nakikinig. At kailangan, kapatid, ikaw ay sumunod din, hindi sa pakikinig, dahil kailangan tayo ay tagasunod, hindi tagapakinig lamang. Sa inyong lahat ng mga nakabanggit ko at mga nakikinig, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at kami. Siya nawa. At yan, kapatid, mga kapatid, pakinggan mo lang yung pagsaksi o patutoo ng mga salitang inyong narinig, mga kapatid. Ayan ay ating mababasa sa aklat ng Hebreo 8. Hebreo? Kaya palitan ng mga kapatid. Mababasa niyo yan sa Hebreo 10:28. Yun, tama. Ito nakalista. Nakalimutan ko lang niningon, mga kapatid. Ayan, hanggang sa muli mga kapatid. Taas natin ang ating Panginoon. Sabay-sabay tayo. Kami ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Ama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.